Ito ang mangkok, pangarap nagkatotoo. Bawat putahe gawa ng may puso para sa'yo. Maaring nadapa pero bumangon muli sa tulong ng may kapal at lakas sa sarili. Mangkok ay tatayo. Ha! Kamusta mga kabiyahero? Ako si Basti Batistis at welcome po sa Tonyo Biyahero Channel. Ako po muna ang inyong host for today. At nandito tayo ngayon sa isa na namang biyahiya na may kasamang kainan. At nandito tayo ngayon para na naman saksihan ng isang istorya ng pangarap, pagbangon at pagsusumikap dito sa Mangkok. Huwag niyo muna hanapin si Tonyo Biyahero. Nasa palikuran. Nasa likuran ng camera. Siya muna yung cameraman ko ngayon. Tara, samahan niyo ako ngayon at puntahan natin ang Mangkok, guys. Kain na naman to. Let's go! Alright mga kabiyahero, kasama natin ngayong gabi ang creator ng Mangkok. Walang iba kundi si Mr. Erwin Jones. Yeah, ako po si Erwin Jones. Ako yung may-ari ng Mangkok. Bisitahin niyo po ako rito. Sigurado panalo kayo. Bigyan niyo uli kami ng pagkakataon, Sir Erwin, para ma-interview kayo. Gusto lang sana namin malaman, paano ba nagsimula yung Mangkok? Itong Mangkok, nasabi ko nga nung nakaraan sa inyo at saka sa iba na meron akong restaurant dati na bumagsak siya Hindi kasi kami ni-renew. So ito, pinagplanuhan ko ng matindi, inaral ko kung bakit ba ako bumagsak o bakit ba, ano ba yung mga kailangan ko pag-aaral para pag nagtayo ulit ako, magiging okay na. So kaya ipinangalan ko siyang Mangkok kasi dati kasi nasa platter ako Ang plano ko talaga, mangkok ang gagamitin namin. Yung bowl. Yung bowl. Pero naging double meaning, parang tinatawag din na mamang kusinero. Parang ganun. Kaya pinili ko na yung Mangkok talaga ang gawing pangalan. At eto, inikot ko tong U-Belt. 3 buwan akong nag-ikot dito, inaral ko. Ang hirap kumuha ng pwesto kasi tingin ko dito ako mabebentahan at makakapag-sales na maayos. Kaya nung nakita ko ito, hindi ko na binitawan kahit maliit lang siya. Gano'n na kayo katagal dito sa pwesto mo ngayon? Nag-start ako dito January 20. Bali, This year? 6 months pa lang o parang gano'n. Ano yung mga naging challenges mo ngayon sa pagtayo mo nito? Ngayon, talagang tutok na ako. At saka yung marketing, hindi ko pinababayaan. Ako lagi, everyday. Everyday. Kasi maliit lang yung freezer ko sa ngayon dahil maliit lang yung tindahan ko Hindi ako pwede bumili ng freezer na malaki. Mapupuno siya, masisira lang yung mga goods. Kaya everyday fresh ang binibili ko. So talagang kung ano yung kailangan mo for the day, yun lang ang binibili mo para fresh yes, lahat. opo. Araw-araw yun. Kaya medyo pagod. Minsan naabot ako mag-start ako ng umaga. Siyempre medyo late magigising kasi 3 a.m. yung closing O nga po pala, 5 p.m. kami nag-open hanggang 3 a.m. dito po sa Mangkok. Kasi, 3 closing na and then liligpit, abutin kami ng 4. So, 4 na ako nakakatulog. Magigising ako parang 9. Ganyan. Malengke na ako niyan. Inaabot na ako ng minsan 4:00 na ng hapon. Kasi nga, sa dami ng palengking dapat puntahan. Pero yung preparation nyo pa bago kayo magbukas kasi nag-open pa kayo ng 5 p.m. So, Meron na akong taong inassign para doon. Tinuruan ko na siya. Tinuro ko sa kanya yung masarap na gagawin niya. So, speaking of masarap, ano ba yung bestseller mo ngayon dito, Sir Erwin? Ang bestseller ko rito sa rice bowl toppings ko, braised beef with tendon. Lahat naman siya masasarap kasi authentic Chinese talaga Meron akong Chinese pork asado, na which is yung parang nakasabit sa bilondo na karne, na pag tinikman mo, same lang lasa. Meron akong soy chicken, meron akong braised pork belly. Para makamenos din yung mga
estudyante, naglagay din ako ng siomai rice. And then, sa mga... and then dun sa noodles part ko naman, ang best seller ko talaga is yung yung super special mami, which is lahat ng flavor o lahat ng timpla ng mami sa hog na individual ko, dun lahat nakalagay. Parang overload na yun. Parang overload siya pero super special ang tawag ko. At saka yung special mami. Okay. Which is meron naman kaming bola-bola na parang xiaolong bao na may laman sa loob. Wow. Yun yung laman ng special. Timely yung ngayon, yung special mami mo kasi medyo nagtatagulan na, di ba? So, very very helpful yan lalo sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, no? Opo, masarap yung humigop na mainit na sabaw. Sinakripisyo ko yung kahit maliit ang kita ko. Basta makapag-only rice ako sa mga tao, lalo na sa estudyante, yung mga riders, at saka only drinks. Hindi basta-basta yung drinks ko Blue lemonade po yun. Only po yun, only. And then only soup. Yun nga, medyo hindi naman ganun kamahal ang tinda ko, kaya hindi rin ganun kalaki yung kita. Pero para lang, bukod dun para kumita din ako, para makatulong din ako sa mga estudyante at Yes. lalo na sa mga hindi nila afford. Ganun. Lalo pa, puro naka-only rice ka pa, naka-only soup, saka only drinks. Yes, po. Para sa lahat ng mga hindi rin gano'n nakaka-afford, at least sulit yung nila, sulit yung pagkain nila. Pero maano lang ako kasi curious lang ako, kasi syempre di ba nagkaroon ka ng yung story mo prior dun sa una mong negosyo, di ba? Ano nangyari? Paano mo na-motivate yung sarili mo uli na bumalik uli sa industriya ng pagkain? Talagang hindi ko alam, lakasan ng loob, talagang matibay Hindi ako talaga sumusuko. Pero after nun, sinubukan kong mag-freelance and then bumalik ulit ako sa dati kong trabaho sa ospital ng Maynila. Habang nagluluto ako araw-araw doon, yan, kasama na yung pag-aaral ko. Inaaral ko na kung pagbalik ko ba dito sa pribadong buhay at saka yung pagtayo ko ng bagong negosyo magiging successful ba o inaaral ko lahat pati ayan nga yung location hindi pala maganda payo ko sa lahat hindi pala tama yung yung traffic sa sasakyan ang gagawin mong pwesto. Yung Maganda talaga yung foot traffic. Yung talagang maraming tao, hindi maraming sasakyan. Kasi hindi naman sila bumababa. Yung mga naglalakad, sumisilip So kapag mamimili ka ng location, kailangan yung talagang dinadaanan ng tao na hindi lang dinadaanan ng sasakyan. Kasi nga... Yun po, para isa na po yun sa siguradong may customer kagad kayo. Baga pag the more na marami naglalakad, the more na maraming pwedeng tumingin ng paninda mo. Pwede tumingin at kumain, tikman nila. Ano yung una mong in-introduce dito na binuksan mo yung mang? Yun pa rin. May beef terno pa rin tayo. Tapos, yan nga, dinagdag ko yung mga Chinese pork, asado, braised pork belly, braised beef with tendon, at saka yung soy chicken. Yan, mga bago ko na lang yan Pero rice toppings talaga kasi naka-bowl talaga gusto May ko. mga plano ka bang bagong idagdag na mga... Meron akong plano na pagpasok ko dito sa loob kasi under construction na yung loob. Bala ko magbukas na ng morning or lunch. And then baka magtinda rin ako ng mga lutong ulam, idagdag ko, lutong bahay. Pero yung kalahati nun, Chinese style, kalahati Filipino. At is importante, parang Chinese-Filipino food ang meron nga dito. No? Kasi si Sir Erwin lang siguro yung nagdala ng Binondo dito sa Sampaloc. No? Kaya kahit pa paano, mas nilapit sa tao and then mas affordable siya compare sa mga food sa Binondo. Actually, yung karamihan ng mga nakakausap ko, nakakwentuhan kong mga customer dito, hindi naman sila taga rito. Puro sila dayo. Adventurous sila sa pagkain, talaga nag-scout sila.
So, pinuntahan nila ako para matikman. Pero, ang sabi nila, nakakailang beses na balik na kami, hindi mo lang ako nakaalala. Maraming galon. At saka hindi na sila nagpupunta ng Binondo, hindi na sila nagpupunta ng Banawe. So, dito na lang sila dumidiretso. Kasi medyo sobra talagang mura compare sa kanila. At yung lasa naman po, Hindi ka talo talaga. Opo, hindi natin pwedeng, hindi ko ikahihiya. Anong pwede mo maging mensahe sir, sa mga tao na nagbabalak din magtayo ng negosyo, especially doon sa mga medyo dumaan din sa trial and error? Anong pwede niyo maging mensahe sa kanila? Para po dun sa sa mga naging katulad ko na gustong maghanap buhay, wag po kayong titigil. Wag po kayong susuko. Kailangan matibay ang loob natin. At kung may tiwala naman talaga kayo sa sarili nyo, may masarap naman talaga kayong tayo, why not? Ba't hindi nyo ilabas? Ilabas natin. Kailangan lang natin aralin ng gusto talaga para hindi na tayo bumagsak ulit. Sharing is caring nga naman, di ba? So, share din natin kung ano yung passion natin, yung sarap nung niluluto natin. Share din natin sa kanila para, try nyo, tikman nyo. So, speaking of that, invite nyo naman sila, sir, na dalawin kayo dito sa location nyo. Invite nyo. O nga po pala, etong mangkok, dito lang po nakalocate sa MF Hoxon Corner, SH Loyola. Ano lang po kami, malapit lang po kami sa tapat ng halos ng UST Espanya, yung simbahan po. Halos tapat lang po nun. Pagtawid niya lang po lang Espanya, papuntang Loyola, eto na po kami, Hoxon Corner. Punta po kayo rito, hindi po ako mapapaya sa inyo at siguradong babalik po kayo. Uulitin ko lang po, open po kami ng 5 p.m. Magko-close po kami ng 3 a.m. At sarado po kami every Sunday. So, Monday to Saturday lang. Monday to Saturday lang po. Thank you. Maraming salamat sa Irving. Thank you ulit sa Salamat po sa at saka sa tiwala nyo. Yes, sir. Talaga tiwala namin sa inyo, sir. Binisita nyo ako. Salamat po sa inyo. Thank you. God bless po. Yan, eto na, nandito na po tayo at eto na yung ilan sa mga nasa menu dito sa Mangkok. Ito nga pala si Chinese pork asado. Yan, no? Talagang siya, no? Mamula-mula talaga siya, no? At eto naman ang lechon horno. Yan, ito naman yung lechon horno niya. Talagang punong-puno talaga yung bowl. At ito din ang braised beef with tendon. Grabe, ang yummy niya, tingnan talaga, sobra. Nakakagutom siya kanina actually nung ginagawa siya doon. Ginutom talaga ako eh. At of course, ito yung isa pa sa pinaka specialty ng Mangkok, yung super special mami. Kung makikita nyo, napakarami talagang laman. Sobrang daming laman. Kumbaga pinagsama-sama yung iba't ibang mga sahog na available dito. At meron pang ibang additional dito. Meron din siyang pork siomai. Wonton, oh. Wonton. At meron din dito yung parang Fishball may laman. Parang yung parang fishball na merong filling sa loob. So, para siyang Shaolong Bao. Ganon. So, very Chinese influence din talaga siya. So, alam mo naman dito sa Pilipinas, marami tayong mga Chinese, yung Chinese Filipino community. So, talagang din tayo. Tsaka nasanay din tayo sa mga pagkain ng mga Chinese. So, alam natin na hahanap-hanapin din talaga itong ganitong klaseng recipe. Sure tayo dyan. Pero, sobrang curious ako dito sa super special mami. By the way, lahat nga po pala to ay only rice. Itong mga rice bowl na to ay only rice. At ito namang super special mami ay only soup. At hindi lang po yan. Only drinks din sila. So, ito po ay blue lemonade. Blue lemonade. So, yan. So, ito, titikman na natin yung super special mami nila. So, kung matikman lahat yung saog yung lahat ng laman na ito, tikman natin habang mainit. Siyempre, unahin natin yung sabaw. Sobrang malasa yung sabaw.
wala kang kakabulin sa sabaw, malasang malasa siya. Ito naman yung soy chicken. Diba? May soy chicken. So, overload talaga tong overload tong super special mami. So, lahat ng hahanapin mong type ng karne, nandito na. Lahat ng klase. Kahit iba't ibang karne siya, nagko-complement naman yung nagko-complement yung lasa niya kasi dahil lang siguro sa sabaw na so ibig sabihin pala yung beef sauce niya yung talagang nagko-combine sa kanila. Talaga. Yung mo yung chicken, parang feeling mo mapagkakamalan mo ng beef sa sobrang Di ba? Kaya kung kumakain ka, kung bawa hindi ka kumakain ng beef. May chicken to. So tikman natin tong fishball na may filling. Oo nga. Ang sarap ng filling niya. Ito yung yung fishball na may filling. So, with feelings talaga siya. Ganun. Ang laki ng siomay. Ang laki ng siomay. Talaga mabubusog ka rito. Pero ako dito, mapapano ka talaga. Mapapa-refill ka ng soup. Kumbaga kung gusto nyo talagang matikman yung yung lahat ng menu nila dito, kasama-sama na nila super special mami. Pero maganda rito, nagko-complement sila with each other. Kahit pinagsama-sama sila sa isang bowl. Okay, so dito naman tayo sa mga rice bowl, guys. Tinabi muna natin yung yung super special mami kasi masarap din siyang kainin habang kinakain yung mga rice bowl. Tapos meron tayong sabaw sa gilid, di ba? So ngayon, ang nasa harapan ko ay ang Chinese pork asado. Ayan. So, Chinese pork asado on top ng garlic rice sa ilalim. Ayan. Iba muna natin yung garlic rice. Okay yung garlic rice. Tapos, lambot, guys. Alright, so ito naman tayo. Dito naman tayo sa lechon horno. Niluto to sa oven. Tikman natin. Unahin natin yung balat. Crunchy pa ba? Crunchy! Narinig niyo ba yun? Narinig niyo yun? Ang lambot, tas crunchy. Gusto ko to. Parang ito na yung favorite ko. Yung niya, yung asin niya, taka yung tamis niya, hindi OA. Alright, so ito naman yung tinatawag na braised beef with tendon. Yung tendon yun yung litid ba? Naman ba? Parang white collagen ng baka. So, ba natin? Lambot talaga. Wala na lang, hindi ko nang nguyain na. Masarap lang nguyain yan, pero malambot talaga siya. Malambot yung baka, guys. Tapos yung tendon niya, chewable. Diba? Hindi siya, kahit medyo malamig na to kasi kayo na panahain, pero hindi siya kumukunat. Chewable siya. Malambot. Pagdating naman sa tamis, ganun din katulad sa
Katulad sa ibang ano na talaga hindi siya sakto talaga yung tamis niya, hindi siya OA. Hindi siya yung alam mo yung parang gidamihan mo ng asukal niya para tumamis. May ganun eh. Ito hindi eh. Sir, ano po bang mako-comment siya? Pangilang beses na po kayo nakakain dito sa Mangkok? Pang-apat na po actually. Ano pong masasabi niyo sa sa food po dito? Masarap naman siya, ayun, kaya bumabalik-balik talaga. Meron ba kayong specific na food na gusto niyong in-order o lahat ba na-try niyo? Mostly in-order ko po kasi yung braised pork belly po. Ano nagustuhan niyo sa braised pork belly? Hindi siya matamis, sakto lang talaga siya. Yung lasa. Ayun. Okay na? Kita kami. Si Boss Gwapo sa amin. Hello sir, ano pong pangalan nila? Daniel. Sir, pakilang beses nyo na po kayo nakakain dito sa Mangkok? Mga same lang din, mga 3 or Ano pong pinaka nagustuhan nyo po dito sa Mangkok, sir? 4. Accessible pati mabilis lang yung deliver ng food. Yung speed ng serving. Meron po ba kayong specific na food na gustong-gusto rito sa Mangkok? Yung mami pati yung belly. Ano po yung nagustuhan nyo doon, sir? Yung mami malasa. Tapos yung belly masarap, malasa rin. Tapos affordable din yung price. Affordable din, sir. Ano pa po? Meron pa ba kayong gustong sabihin, sir? Wala. Salamat, sir, sa pagpapunak ng interview. Salamat po. Thank you. Sir, ano po pangalan niyo, sir? Kain Kevin. Sir, okay lang makasama kayo sa interview tsaka masama sa video, sir? Yes. Madalas po ba kayo kumakain dito, sir, sa Mangkok o first time? So, ngayon, first time lang namin. Pero, sobrang solid. Grabe, nakabusog kami. Tapos, good for two. Grabe, sobrang mura lang talagang abot kaya talaga ng budget nyo. Kahit na mapang mahirap o pang mayaman talagang abot kaya talaga. Sir, may specific food po ba kayong nagustuhan dito sa Pati yung sa Mangkok? serving nila okay din. Pati mabilis. Pati masarap yung talagang good quality talaga yung mga pagkain. Anong pagkain po ba yung na-order nyo, sir? Sa akin kasi super meal talaga yung tinano namin. Oo nga, itong pinagpawisan ka pa sa Yan talaga ako. sa init ng sabaw. Uy, Kasi only soup din dito, sir, sa super meal. solid talaga talaga. Ano pong masasabi nyo dun sa pagkain, sir? The best talaga siya, talaga wala kang masasabi. Kahit saan ka pumunta dito, solid. Mangkok, pinaka-solid talaga. Kahit usapang noodles talagang nakok talaga pambato ko talaga. Ay, mahilig din talaga sa noodles, no? Oo, talagang sa lahat na natikman kong dito, is dito lang talaga ako pinagpawisan sa O, di ba? Solid na solid kasi only soup na, tapos yung mga rice bowl, only rice pa, Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Jacob Ramos po. Sir, okay lang po masama kayo sa video, sir. May-interview lang kayo dito. Pwede yan. Sir, pangilang beses nyo na po kumain dito sa Mangkok? Pang-anim ko na. Yeah, pang-anim. Pang-anim na, ilang beses na pala, napakarami na. Sir, ano po pinaka nagustuhan nyo dito sa Mangkok, sir? Ito, bakit na mo. Ano nga po? Bakit mo. Ano to? Kaya, sarap yan, ya. Ano yan? Yung pinaka, ano ba yan? Anong food yan? Braised beef? Braised beef. With tendon. So, yun yung pinaka-favorite nyo dito, sir. Ano pinaka gusto nyo sa pagkain, sir? Lahat naman sarap, ya. Gusto ko, ya. Lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain na dito na-try nyo na, sir. Ano ba? Mahilig din ba kayo sa only rice o sa only soup? O lagi ba kayo nag-only rice dito? Hindi ako nagmasyali nag-aani. Gutom ako kakan. Dito talaga yung puntahan mo. Okay. So, parang go to place to talaga to. Talaga, kuya, go to. Thank you, sir. Meron pa ba kayong gustong sabihin? Shout out kay Sean Remillo. Salamat. Thank you, sir. Salamat. Ate, ito na nga. So, nabusog na nga tayo, guys. So, lumaki na nga yung tiyan ko. So, pagka mga only rice at mga only soup talaga, punta lang kayo dito sa Mangkok. Grabe. Nakita nyo naman yung busog ko. Kaya, kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Dito lang kay Tonyo Viajero. Ako ulit si Basti Batistis. Ingat niyo lahat. Mula pagkabata, may pangarap sa puso na balang araw sariling negosyo'y mabuo. Sa kusinang